bibigay ko sa'yo. Magsabi ka lang, hingin mo ngayon, kahit ano, ibibigay ko. Ang tinding condition nun, walang katalo-talo kahit ano, hingin mo, kahit ano. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ano. May katunog yan eh. Sinabi ni Jesus, whatever you ask in my name, I will give you. Kahit ano, ibibigay ko. Pag hiningin nyo sa Ama sa pangalan ko, kahit ano. Ang tindi. Anong sagot ni Solomon? Anong sagot niya? Solomon answered, kung ako to tinanong, sasabihin ko, Lord, ano? Ito kasi kailangan ko eh. Kailangan ko ng bagong computer kasi ang bagal na ng computer ko. Kailangan ko ng... Ganon, di ba? Hindi si Solomon iba. Sabi ni Lord, anong gusto mo ibibigay ko? Sabi ni Solomon, Lord, naging mabuti ka po sa aking ama. Aba, ang layo ng sagot. Ano gusto mo? Lord, naging mabuti ka po sa aking ama. Ang tawag dyan, sense of history. Sabihin niyo, sense of history. Alam nyo tayong mga Pilipino, tayo sa buong Asia, tayo ang pinakamanipis ang sense of history. Tayo, galit na galit sa rally, last month. Tapos may naglaban sa basketball, nag-champion, nakalimutan na. Ang bilis lang, di ba? Naiisip pa ba ng tao yun ngayon? Ako naiisip ko pa. Mataas kasi yung sense of history ko. Naisip ko ano nangyari doon. Nakalimutan na lang. Ang laki-laking bagay nun nagkalimutan na lang. Ang bilis makalimot ng Pinoy. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun. Okay, tinan niyo ako. Alam niyo ba, pagkatapos ng World War, alam niyo ba tayo mga Pilipino, ang unang-unang nakipagbati sa Japan. Tayo una. Pagkatapos nilang raping yung mga lola natin, tayo unang nakipagbati. Noong 1940s, pag may mga dalaga na magaganda, may dumating na Hapon, sasabihin ng matatanda, may mga Hapon, itago niyo yung mga dalaga. Pagdating ng 1980s, nagpupunta na sa Japan lahat ng mga Pilipina. Pag may dumating na Hapon, may Hapon, ilabas yung mga dalaga. Ngayon, nagmi-missions kami, yung church namin, outreach yun, meron kaming mga kasama mga Koreans. Alam nyo mga Koreano, hanggang ngayon, hindi pa rin sila komportable na makipag-close sa Japanese. Tanong nyo bakit? Kasi nahihiya sila sa mga lola nila. Sipin mo, yung lola ko nirape ng Japanese, tapos mapapangasawa ko Japanese, parang binastos ko naman lola ko noon. Naintindihan niyo ba? Kuya Ruther, hindi ka nagpapatawad. Hindi mo naman gagantihan eh. Huwag mo lang kakalimutan. Kasi pag madali kang makalimot sa mga ganyang bagay, na sobrang sakit, mas madali kang makalimot sa mga masayang bagay. Tama? Tama? So, madali mo kalimutan yung mga ginawa sa'yo ni Lord. Pag may ginawa sa'yo si Lord na maganda, ang dali mo makalimutan. Binigay sa'yo ngayon, imposible, binigay sa'yo, tapos next week may hihingi ka, di binigay, nakakalimutan mo agad. Sa Mark chapter, hindi ko na yan nilagay, Mark chapter 8, sabi ni Jesus, nakalimutan nyo na ba? Natatandaan nyo to? Nagpakain si Jesus ng 4,000, mga Gentiles to. Tapos, nasa bangka sila, isa na lang tinapay na dala nila. Tapos sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseo. Tapos sabi nila, hala, baka nagagalit si Lord Jesus kasi isa na lang yung tinapay na dala natin, wala tayong tinapay. Sabi ni Jesus, sandali lang, ba't nag-aalala kayo sa tinapay? Kagagalit ko lang magpakain ng 4,000. Nakalimutan nyo na ba? May tanong ko sa inyo, dumating na ba yan sa inyo? Na nakalimutan mo kung anong kayang gawin ng Diyos. Kasi masakit. Kasi masakit ngayon. Kasi madilim. Nakalimutan mo. May sasabihin ako sa inyo huwag niyong kakalimutan sa dilim yung natutunan niyo sa liwanag. I wanna say that again. Huwag niyong kakalimutan sa dilim yung natutunan niyo sa liwanag. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Psalm 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Everybody say lamp. Ano Tagalog ng lamp? Lampara, saan dinadala? Sa maliwanag, sa madilim? Kaya kung Christian ka, huwag kang magtatanong sa Diyos, akala ko ba pag Christian hindi maglalakad sa dilim? Sabi ni Jesus yan, John chapter 8, hindi ibig sabihin hindi didilim. Ang ibig sabihin nung kahit na madilim, meron kang dalang liwanag. Kasi yung salita ng Diyos liwanag. Naintindihan nyo? Okay, kaya huwag kayong nagtatampo sa Diyos pag madilim ang buhay. Okay, kasi para dun nga yung salita ng Diyos. Amen? Kaya pag dumilim, sakto. Ito. Kaya importante nagbabasa ka ng Bible. Sino nagbabasa ng Bible? Okay, good. Basahin nyo yun. Ang lakas makatalino. Mga boys, basahin nyo. Ang lakas makapogi. Okay. Sense of history. Kailangan meron kang sense of history. Okay? Ako, ang dami kong record sa isip at puso ko na ginawa ni Lord sa buhay namin. Kaya kahit masaklap yung nangyayari ngayon, hindi ako bumibitaw sa Diyos. Kasi, naintindihan nyo? Kasi alam ko mas matalino ang Diyos sa akin, tsaka totoong mahal niya kami. Naintindihan nyo? Okay, may mga times
na nag-pray ka, gumaling, may time na talagang kukunin na ni Lord. Anong gagawin mo? Intindihan nyo? Okay? So, huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan. Anong kayang gawin ng sense of history? Ito ibibigay sa iyo ng sense of history. Ano ngayon? Ano sineselebrate natin? December 30. Rizal Day! Huwag nyo kalimutan si Rizal. Oh. Okay? Rizal Day. Meron nga akong post Nag-AI generate ako nagkakape kami ni Rizal. Sabi ko sa kanya, Pepe, 129 years na. Sa tingin mo sulit. Kung tatanungin mo kaya si Rizal ngayon, tingnan mo yung gobyerno, tingnan mo yung Pilipinas, tingnan mo yung mga kabataan, sulit ba? Sa tingin nyo kung mabubuhay ulit si Rizal ngayon, magpapabaril ulit siya? Tingin nyo papayag siya? Ito ba yung mga magpapabaril ako para dito, walang ginawa kundi gumanon? Parang sayang naman buhay ko. Pero si Lord alam niya naman na ganito mangyayari pero nag-sacrifice pa rin siya. Ganyan talaga katindi pagmamahal ng Diyos. Alam niyo gano'n ka-perfect pagmamahal ng Diyos? Sino na nagmahal dito? Taas kamay. Sino na nasaktan? Palakpakan niyo yung nasaktan na. Palakpakan niyo siya. Palakpakan niyo para maalala niya ang tigas ng ulo niya. Puyat ng puyat sa maling tao. Okay. Alam niyo gano'n ka-perfect yung pagmamahal ng Diyos? Sabihin niyo, perfect! Ganito yan, mga nagmahal, mga nasaktan, tingin dito. Ganito ka-perfect ang pagmamahal ng Diyos. Pag nagmahal ka ng tao, hindi ka minahal pabalik, masakit! Sabihin niyo, masakit! Tanong niyo, bakit? Kasi may binigay ka, hindi binalik, may nawala sa'yo. Naintindihan niyo? Ang Diyos iba. Ang Diyos, pag minahal ka ni Lord, hindi mo siya minahal pabalik, hindi siya nalulungkot o nasasaktan kasi may nawawala sa Kanya. Walang nawawala sa Diyos. Bakit nababasag siya? Sabi niya sa Jerusalem, paulit-ulit ko kayong pinilit yakapin, ilagay sa ilalim ng pakpak ko, pero ayaw niyo, tapos umiiyak siya. Ba't may nawala ba sa Kanya? Mababawasan may pagka-Diyos niya? Hindi naman Tanong niyo ba't siya malungkot? Tanong niyo bakit? Kasi alam ng Diyos, pag hindi mo siya minahal pabalik, may nawawala sa'yo. Naintindihan niyo? Rabay, mag-miracle ka sa amin para patunay, magpakita ka sa amin. Alam niyo, sabi sa Bible, nagbuntong hininga si Jesus. Sabi niya, walang miracle sa inyo. Sipin niyo yun? Ang sabi ni Lord sa mga sabi ni Lord sa mga disciples niya, sa John, patingin nga nun John. John. Okay, basa. 1, 2, 3, go. Until now, you have not sabi ni Lord, hanggang ngayon, wala kayong tinatanggap kasi wala kayong hinihingi. John chapter ano yan? 16 na yan John 16 na yan. John 14, namamaalam na si Jesus. Sabi ni Jesus, yung pupuntahan ko, hindi niyo pupuntahan. Sabi niya, bakit po Lord, saan ka pupunta? Malapit na siya ipako niyan Chapter 16 na yan, ang dami na nangyari. Ang dami nang hiningi ng mga disciples na hindi niya binigay. Hinihingi nila maging hari siya. Ayaw niya. Tama. Nagtatago nga siya. Tapos yung nanay ni James at ni John, lumapit pa kay Jesus. Sabi, pwede po, Lord, pag naging hari ka na, paupuin mo sa kaliwat kanan yung dalawang anak ko. Ano sabi ni Lord? Hindi niyo po alam hinihingi niyo. Akala ko ba kahit ano? Ang dami nang hiningi, hindi niya naman binigay. Sino dito humingi sa Lord, hindi binigay? Lahat ng binibigay nyo, talagang so, tindi, humingi kayo ng lotto number, ha? Di ba? Naintindihan nyo? Bakit? Tanong nyo bakit? Kasi, pagpasok ng next year, pinapaunahan ko na kayo, meron kayong mga gusto na hindi gusto ni Lord. Kahit Christian ka, meron kang gugustuhin na hindi gusto ni Lord para sa'yo. Naintindihan niyo? Meron kang hihingiin na hindi yun ang gusto ni Lord hingin mo. Nung bata pa ako, ito ang lagi sabi, kailangan pag magpipray ka specific. Para tugunin ng Diyos, kailangan specific. Naniwala ako dun, hindi pala ganun. Nung nagmamature na ako, hindi pala ganun. Kasi si Coach Chinky, sabi niya, kailangan specific. Tama naman, kilala niyo si Chinkitan? Friends kami nun. Sabi niya, kasi humingi daw siya sa Lord ng kotse. Nung bata pa siya, sabi niya, Lord, pengi ng kotse. Wala pa siyang kotse, first car niya. Lord, pengi ako ng kotse. Binigyan daw siya ni Lord ng kotse, bulok.
Sabi niya, Lord, ba't naman ito binigay mo? Sabi ni Lord sa kanya, ano ba hiningi mo? Kotse. Ano ba yan? Kotse. Pero na-realize ko, kasi ang unang kotse ko, sports car eh. Sports car na pang pelikula, yung mga pinapasabog. Tapos pang 5 sports car siya, sports car. Di ba ibang sports car, pang 2 tao? Yung sports car ko, pang 5 tao. Isa magdadrive, 4 tutulak. Pero dahil dun sa kotse na yun, gumaling akong mag-alaga ng kotse. Natuto akong maglinis ng spark plugs. Kasi dati natutuyuan ako lang, is unang kotse ko eh. Pagkatapos nun, 1982 yun, binigyan ako ni Lord ng mas bago, crosswind. Tapos binigyan niya na ako ng brand new na Hyundai Tucson. Pagkatapos nun, mas malaki na. Sabi ko, Lord, kailangan ko mas malaki pang missions. Binigyan niya ako ng Ford Everest. Pedicab driver ako ng high school, naka Ford Everest ako ngayon. Kailan binigay? Nung tama na. Nung marunong na ako. Doon binigay. Naintindihan niyo? Bakit? Alam ni Lord kung anong pinakamabuti sa'yo. Mas kilala ka ni Lord kaysa kilala mo sarili mo. Naintindihan niyo? Sabi ni Lord, kay Solomon, natawa ako sa hiningi mo. Ito matindi. Sabi niya, kasi naalala ko si Paul. Sabi ni Paul, hindi tayo marunong magdasal. Saan nga yun, Pastor? Saang epistle yun? Sabi niya, we do not know how, wala sa notes ko eh, we do not know how to pray, but the Spirit, the Holy Spirit intercedes with us through groanings. Hindi tayo marunong magdasal. Pero ang banal na Spirito, nagdadasal para sa atin, kinukuha niya yung mga dala ng puso natin, na ang dala lang natin sa Diyos, daing lang, na hindi naiintindihan ng salit ng tao, daing lang. Ano tunog ng daing? Mukha ba specific? Di ba luha lang yun? Lumapit ka sa pero alam ni Lord yung laman ng puso mo. Kasi hindi ito usap, hindi naman genie si Lord, hindi naman siya Shopee. Alam niya kung ano laman ng puso mo eh. Pag lumapit ka sa Lord, kahit luha lang ang dala mo, pag tama yung puso mo, ang sabi niya kay Solomon, natuwa ako sa ginawa mo. Hindi ko na nilagay sa notes ko, basahin niyo yan, 1 Kings chapter 3, o kaya 2 Chronicles chapter 1, verse 7 to 13. Ang sabi niya kay Solomon, dahil natuwa ako sa hiningi mo, pati yung hindi mo hiningi, ibibigay ko sa'yo. Humingi siya ng wisdom. Sabi ni Lord, dahil hindi mo hininging mamatay yung mga kaaway mo, si David, kasi ganun hinihingi, Lord, mamatay yung mga kaaway ko. Di ba? Si Solomon sabi niya, dahil hindi mo hininging mamatay yung mga kaaway mo, dahil hindi ka humingi ng mahabang buhay, hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng kasikatan, ibibigay ko sa iyo yung wisdom dahil natuwa ako. At dahil natuwa ako sa hiningi mo, pati yung mga hindi mo hiningi, kayamanan, lahat, ibibigay ko sa iyo. Sige, parang nahihiya kayo si Lord yan. Makinig kayo ha. So ganito kayo mag-pray next year. Ha? Bakit ko din dinala yun dun? Kasi ganyan si Lord noon pa. Kaya hanggang ngayon, ganyan siya. Naintindihan nyo? Bakit sabi ni Lord wala kayong hinihingi? Alam nyo kung bakit? Tanong nyo bakit? Ito na-realize ko sa Lord ha. 8 years old ako, nasa church na ako, 47 na ako eh. Ang tagal ko na sa church. Hinahanap na nga ako sa amin. Hey, eto na-realize ko kay Lord, ha? Kakapray. Ba't niya sinabing wala kayong hinihingi? Tapos sabi niya, lahat ng hingin nyo, sa pangalan ko, ibibigay ko. Hindi naman kahit anong hingin nyo eh. Hindi, kailangan sa pangalan ko. Tanong niyo bakit? Kasi ibig sabihin, yung hihingin mo sa Lord, pwede ilagay sa pangalan ni Jesus. Ulitin ko ha, kailangan yung hihingin mo sa Lord, kailangan pwedeng ilagay sa pangalan ni Jesus. Tanong, 3 girlfriend, sabay-sabay, pwede ilagay sa pangalan ni Jesus? Ha? Sagot! Sumagot ka! Hindi! Grade 6, first year high school, second year high school, nagla-love life. Pwede ilagay sa pangalan ni Jesus? Pwede? Hindi ka nag-review. Gusto mo mag-top 1, pwede ilagay sa pangalan ni Jesus? Nasa gobyerno ka, gusto mo ng ghost project, pwede ilagay sa pangalan ni Jesus? Naintindihan nyo? Kaya hindi ka hihingi ng mali. Tama yung hihingin mo. Sabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. He will give you the desire of your heart. Ibig sabihin yung desire hindi na magagaling sa'yo, sa Kanya na. Kaya wala kang hihinging mali. Lahat ng hihingin mo tama. Kaya ganito dapat ang mindset natin. Okay? Ito iwan ko sa inyo ha. Pag nag-pray kayo, huwag kayong lumapit sa Diyos tapos sasabihin niyo, Lord, ito gusto ko. Hindi.
Ito hanapin nyo ha. Ito hanapin nyo. Lord, anong gusto mo para sa akin? Kasi pag yun ang hiningi mo, tas natuwa si Lord, pati yung mga kailangan mong hindi mo hinihingi, ibibigay ni Lord. Amen. Ganyan si Lord noon, ganyan si Lord hanggang ngayon. Sabi ni Paul, in Jesus resides the fullness of the Godhood. Ibig sabihin ko, ano asal ng Ama, ganun din yung anak. Kaya kung paano in-approach ni Solomon yung Ama, matutunan natin paano i-approach si Jesus. Kasi ganyan siya, hindi siya nagbabago. So, now, next year, baunin niyo to, ha? Pag lumapit kayo sa Lord, sabihin niyo, Lord, ano gusto mo para sa akin? Ako, pag nagpipray na ako, hindi na ako nag-itemize ng prayer na ang hinihingi ko ito. Ang hinihingi ko, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Paano ko sasali dyan? Isali niyo ko. Kaya pag may nagtatanong, paano ka nakarating dyan? Saan narating mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta magpipray ako pag may bumukas na opportunity, alam ko si Lord yun kasi nakababad naman ako sa Bible, alam ko si Lord yun, pasok ako dun. Kahit na mahirap, kahit na hindi masaya, pasok ako. Pag may pinapupuntahan, pupuntahan ko. Tapos nagugulat na lang ako, nagbubukas, palaki yung mga doors na bumubukas. Bakit? Kasi pag lumalapit ako sa Lord, ang iniisip ko, hindi kung paano ako sasaya, iniisip ko, paano ka mapapasaya si Lord? Pag napasaya mo si Lord, iba matuwa si Lord. Iba matuwa si Lord. I'm gonna end with this testimony. This happens in real life. Nung pandemic, second lockdown, nag-food business kami kasi wala nang work. Artist ako, wala nang work. Tapos, so lockdown. Yung last money ko, nilagay ko dun sa business, Milk Tea Burgers Delivery, kasi 5 subdivision yung magkakapit bahay. Okay, ang bango-bango ng pati namin. Sa sobrang bango, dinumog kami ng mga daga. Yung mga daga, mga mutant. Mga Wolverine, yung mga daga. Hala, ang daming daga. Bagong lipat lang kami doon. Sabi ko sa misis ko, Han, magkano yung pest control? Magkano yung pest control? Doon sa, nung ako pa yung nagme-maintain, kasi galing kami sa parsonage, sabi ko, magkano yung pest control doon? Bago yung inalisan natin, sabi niya 15,000 ang treatment. 15,000. Wala na tayong money. Ipasok lahat ng stock sa loob na, sa sala lahat para walang madaga. Tapos sabi ko, pero kasi pag mayroong tao, tapos dumaan yung daga, paano to? Sige, pag-ipunan natin. Okay, ako mag-iipon yung income, iipunin ko. Tapos maghanap tayo ng pest control. Lockdown yun 2 days lang. Sinabi ko yun hindi ko pinag-pray, sinabi ko lang. Hindi ako nag-post, hindi ako nagparinig sa kahit kanino, hindi ko napag-pray. Nagpe-pray ako ng ibang bagay. Nagpe-pray ako araw, pero yun, nakalimutan ko mag-pray. Nasabi ko lang sa misis ko, kailangan natin. On the second day, pagkatapos na mapag-usapan, tanong nyo ano nangyari? Tanong nyo ano? Parang ayaw nyo malaman Tanong nyo ano? May nag-PM sa akin sa Facebook, Pastor Ruther. Ako po, si ganito, si ganyan. Ako po si Jeffrey Mendoza. Ako po ang nag-set up ng ang tawag doon yung aalkoholan ka, ang tawag doon yung sanitation sa Medical City. Ako po ang nagme-maintain ng bahay ni Pastor Hiram Pangilinan at ni Pastor Bong Saking. Padala siya ng mga pictures nila. Pest control po ako. Baka kailangan nyo po, regalo ko na sa inyo. Hanggang ngayon kinikilabutan ako Nakaharap ako sa computer, nagbabasa ako ng pest control para sa daga, tumutuloy yung luha ko. Talagang nag-goosebumps ako sa tinawag ko yung wife ko, Han! Sabi ko, may sinabihan ka ba? Kilala mo ba to? Hindi ko rin siya kilala. Napag-pray ba natin? Hindi. Iniisip tayo ni Lord Han. Kasi ang hanapin mo yung gusto ng Diyos. Pag na-spot mo yung gusto ng Diyos, iba matuwa si Lord. Amen? Jesus is the same yesterday, today, and forever. And you seek God first. Seek God first. Hanapin mo si Lord. Pag na-spot mo yung righteousness ni Lord, iba matuwa si Lord. I'm telling you. Okay, tayo tayong lahat magpasalamat tayo sa Lord. Amen?